This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw, my dear brothers and sisters. Ngayong araw na ito, matutunan natin ang kahulugan ng ang kapatawaran o ang pagpapatawad ay nagbibigay sa atin ng kalayaan. Nitong August 17, 2025, araw ng linggo. Mga kapatid, kumusta po kayo? Ngayong araw, pag-usapan natin ang isang napakahalagang aral mula sa bagong tipan, ang kapatawaran at ang panibagong pag-asa. Alam nating lahat na bilang tao, nagkakamali tayo. Minsan, nasasaktan natin ang iba. Minsan tayo rin ang nasasaktan. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, ang Ebanghelyo ni Jesucristo ay nagtuturo na may pag-asa tayong lahat dahil siya ang pinagmumula ng kapatawaran. Mga kapatid, isipin natin ito. Paano kung sa halip na manatili tayo sa galit o sama ng loob, piliin nating patawarin? Kapag natututo tayong magpatawad, hindi lang iba ang nakakaranas ng kalayaan, kundi atin ding puso sa gumagaan. Ang kapatawaran ay hindi lang para sa taong nagkamali, kundi para sa atin na nasaktan. At sa bawat kapatawaran, may kasamang panibagong pag-asa, sapagkat sa tuwing tayo'y nagpapatawad, nakikibahagi tayo sa pagmamahal ni Kristo. Sabi sa Matthew chapter 6, verse 14 hanggang 15, sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo patatawarin ang mga tao, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Ang talatang ito ay malinaw na nagtuturo na ang pagpapatawad ay hindi lamang isang opsyon, kundi isang kondisyon ng ating sariling kapatawaran mula sa Diyos. Kung nais nating maranasan ang biyaya at habag ng Ama, dapat din nating ipamalas ang parehong habag sa iba. Sa panahon ngayon, madali tayong magtanim ng sama ng loob dahil sa social media, maling salita o hindi pagkakaunawaan. Ngunit, paalaala ng talatang ito na ang tunay na kalayaan at kapayapaan ay makikita sa pagpapatawad kapag natututo tayong magpalaya sa iba. Pinapalaya rin natin ang ating mga sarili mula sa bigat ng galit at hinanakit. Sa madaling salita, ang pagpapatawad ay susi upang makamtan natin ang kapatawaran ng Diyos at manatili sa Kanyang kapayapaan. Sa dalawang kapatid sa loob ng simbahan. Sa isang maliit na kongregasyon, may dalawang kabataang aktibo sa paglilingkod, si Paulo at si Miguel. Pareho silang leader sa kabataan, magkasama sa choir at laging nagbo-volunteer sa mga gawain sa simbahan. Ngunit isang araw, nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Maliit lang ang bagay tungkol sa paghahanda ng activity. Pero lumaki ito hanggang sa nauwi sa sama ng loob. Si Paulo ay nakaramdam ng sakit at kawalan ng respeto. Si Miguel nahirapan humingi ng tawad dahil sa pride. Linggo ng sakramento, pareho silang dumalo. Ngunit habang pinapakinggan nila ang sermon ni Bishop tungkol sa pagpapatawad at pagkakaisa, tinamaan sila sa puso. Sinabi ni Bishop, "Mga kapatid, ang simbahan ay hindi para sa perpektong tao. Ito ay para sa atin na nagkakamali ngunit gustong bumangon. Kung may mga sama ng loob, ito ang panahon para patawarin at magsimula muli.
Habang kumakanta ng closing hymn, hindi na nakatiis si Miguel. Lumapit siya kay Paulo, may luha sa mata, at nagsabi, "Kapatid, patawad. Mali ako. Sana makapagsimula tayo muli." Nagulat si Paulo, pero nakaramdam ng bigat na nawala sa kanyang puso. Niyakap niya si Miguel at sinabing, "Pinapatawad na kita. Magkasama pa rin tayo sa paglilingkod kay Kristo." Mula noon, mas naging matatag ang kanilang pagkakaibigan. Hindi na sila nakatuon sa kanilang pagkakaiba, kundi sa kanilang pagkakaisa kay Kristo. Ang dating sugat ay naging daan para mas tumibay ang kanilang pananampalataya. Sa simbahan ngayon, dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. May mga hindi pagkakaunawaan, may mga pagkakaiba ng opinyon, at may mga sugat na iniwan ng nakaraan. Ngunit gaya nila Paulo at Miguel, kapag natututo tayong magpatawad, mas nagiging matibay ang ating ugnayan bilang isang katawan ni Kristo. Ang kapatawaran ay hindi kahinaan, kundi kapangyarihan na magbubukas ng pintuan ng pag-asa. At sa panibagong pag-asa na iyon, sama-sama tayong lumalago bilang simbahan. Mga kapatid, napakaganda ng pinag-aralan natin ngayon dahil ang kapatawaran ay isang pagpapalaya sa ating puso. Imagine natin, pag hindi natin pinatawad yung isang tao, parang everyday ng buhay natin, iniisip natin yon. Nagagalit tayo, naapektuhan tayo. Instead po na makapag-move on tayo sa buhay natin, yun yung nagiging hadlang para na mag-stuck tayo doon. Para itong isang lason na paunti-unti, no? Isang araw, everyday, tayo nagtitake ng isang patak. Diba? Hindi siya nakakamatay agad, pero sooner, makita natin yung result sa buhay natin. In reality, if you're going to apply that, parang instead na lumago tayo sa buhay, andun tayo na natili sa ganong klaseng stage, aspeto na kung saan may galit, may sama ng loob araw-araw. Pag pinapatawad natin yung tao, either sa bigat ng ginawa niya, ay pinapalaya din natin yung ating puso. Pinapalaya din natin yung ating sarili. Ang pride ay hadlang sa kapayapaan. Ito din yung rason minsan, may mga tao kasi na ayaw bumaba talaga sa pride. Ikaw na yung humingi ng kapatawaran. Ako may instances ako, ako yung humingi ng kapatawaran, tapos pinagalitan ka pa. May mga ganong instances, na dahil talaga sa lakas ng pride. Hindi lang ako yung humingi ng tawad, may pagkakataon din na minsan ako na yung may pride. Parang sabihin ko na ayokong patawarin ka or pinapatawad kita pero hindi kita papansinin. Yung mga ganun, So sometimes di tayo aware sa mga nangyayari sa atin na pride na pala yun. So, hindi siya maganda kasi ngunit kapag tayo naging mapagkumbaba, doon mabubuksan ang pintuan ng pagkakaisa. Diba? Kasi simbahan, lahat tayo nagkakamali. Mga tao lang tayo. Bilang tao, may mga kahinaan. Even though may mga differences tayo, pero magkaisa tayo para kay Kristo. Para sa layunin natin na maglingkod sa kapwa natin. Ang simbahan ay hindi para sa perpektong tao, ika nga, di ba? Kundi para sa mga nagkakamali, pero handang magsisi at magpatawad. So yung pagpapatawad, constant siya. Ginagawa natin ito araw-araw. Kasi araw-araw din tayo nagkakamali, araw-araw din tayong may mga pagkakataon na tayo din yung nagkakamali. Napakahalaga na huwag nating idaan sa init ng ulo. Huwag natin na yung first natin na gagawin ay minit yung ulo natin, na magalit tayo. So, unahin mo natin na kumalma, mag-isip, and before natin sabihin. Sabi nga, huwag kang magsabi if galit ka or sobrang excited ka. Kasi pag sobrang excited ka minsan, nagbibigay ka ng pangako na pag nag-calm down ka na, doon ma-realize, bakit ko sinabi yun, di ba? Parang ang hirap naman gawin. Or nagagalit ka, tapos pag nag-calm down ka na, masabi mo sarili mo na, ay sorry, pero hindi ko na mababalik. Di ba? Mahirap. If you're going to decide or act,
kailangan na mahinahon ka. Ayun. So ang kapatawaran ay daan sa panibagong pag-asa. Nagiging tulay para mas maging buo ang pamilya at ang Diyos. Minsan kasi yung problema sa pamilya din ang gagaling. And yung problema din if yung isa't isa ay ayaw tanggapin yung pagkakamali. Alam nyo, bilang anak, marami akong pagkakamali sa tatay ko. Diba, yung mga magulang ko nagkamali din sa akin. Nagkamali din ako sa aking kapatid. Mga kapatid. No, sa simbahan, sa mga friends ko. So, lahat tayo nagkakamali. Pero yung kapatawaran ay nabibigay sa atin ng panibagong pag-asa sa atin at sa mismo yung tao na pinatawad din natin. Kasi may mga pagkakamali na hindi sadya or ayon sa sitwasyon, kaya nagawa yun. No, meron ding sadya talaga. No, pero in the end, andito tayo para na matutunan ang isang regalo ng Diyos na ang pagpapatawad is divine. Ito yung regalo ng langit para sa atin. At ito yung isang bagay din ng pagsisisi. Kasi pag nagsisisi tayo sa mga nagawa natin, humingi tayo ng kapatawaran. Parte yun. So si Kristo ang tunay na halimbawa ng pagpapatawad. At sa Kanya, tayo humuhugot ng lakas upang magpatawad din. Ibigay natin yung mga hinanakit natin. Ibigay natin yung mga naramdaman nating sakit sa ating Panginoong Jesucristo. Para tulungan niya tayo na magkaroon ng pusong magpatawad sa kapwa natin. At tayo din, bigyan natin yung sarili natin ng panahon na maghilom. No? And kung tayo pinatawad naman, anong ganda nun? And magbago, magpatuloy sa buhay. Mga kapatid, sa ating pagninilay-nilay ngayong araw, nakita natin na ang kapatawaran ay hindi lamang salita, kundi gawaing nagdadala ng tunay na pagbabago. Tulad nila Paulo at Miguel sa ating kwento, tayong lahat ay may pagkakataong muling magsimula dahil ang pag-ibig at awa ng ating Panginoon ay walang hanggan. Ako ay nagpapatotoo na sa tuwing pinipili nating magpatawad, mas nakikita natin ang mukha ni Kristo sa ating kapwa. Nararanasan natin ang kapayapaan na higit pa sa anumang alitan o sakit. At naniniwala ako na ang kapatawaran ay susi para sa panibagong pag-asa sa ating pamilya, sa simbahan, at sa ating personal na bagay at buhay. Mga kapatid, naway lagi nating piliin ang daan ng pagpapatawad at pag-asa. Dahil sa huli, tayo sabay-sabay na lalapit sa ating Ama sa Langit na puno ng pagmamahal.